Sige po, magsimula na po tayo, no? Magandang umaga po, mga kapatid. Yan, good morning po sa mga nasa Zoom at yung mga kapatid din po natin na nasa center. So tayo po ay dadako na sa ating isa pa rin pong mahalagang gawain, ang pakikinig at pag-aaral po ng salita ng Diyos. Tayo mga kapatid, kapag magsa-start po tayo ng conversation, no, paano po natin siya inuumpisahan? May mga consideration po ba tayong ginagawa? Like, for example, si Kuya Magit, no? Si Apprentice Elder Magit, no? Paano ko kaya siya ipo-profile? Ano kaya yung itatopic ko na magpo-progress yung usapan namin? Kasi kung walang common interest, hindi magpo-progress yung usapan namin, no? So, sa umagang ito mga kapatid, nais ko po kayong tanungin, ano po yung, kung hindi man top 2, top 3 na kapag makikipag-usap kayo o gusto nyong magsimula ng conversation, ano po yung mga topic, no, na sa tingin nyo, people will love to talk about o pag-uusapan? No, sa akin po, meron po akong top 3. Hindi naman po siya survey, no, pero based po sa ni-research ko and based sa experience, meron po akong top 3. Kayo po, meron po kayong in mind. So tingnan po natin, no, kung parehas po tayo. So topics people love to talk about, nandyan po yung food, nandyan po yung family, and nandyan po yung, ano po yung number 3? Gossips, no? Oo, pagkain po kasi very light and fun lang po yung topic. And everybody po sa atin dito kumakain, tama po ba? Lahat po sa atin dito kumakain. And tayo po, we love to share our personal taste and preference. Ako, favorite ko, bulalo. Talaga ba? Sa Cavite meron yan. Sa Cavite, actually yung family ko, meron silang family-owned na bulaluhan. Try mo ha. Tapos, pero masarap din yung ramen. Actually, nakita ko sa TikTok, meron palang masarap na ramen na value for money, na meron ka ng rice, meron ka ng ramen, meron ka ng soup, meron ka ng dessert. So makikita natin, alam niyo po mga kapatid, yung lahat po tayo dito nagti-TikTok tayo, kung meron man po, no, may YouTube. So, yan po yung mga top na yan. Kung gusto po natin magsimula ng conversation, ito pong mga yan, one po yan, no, kung gusto po natin mag-start. So, food, family, oo, yung family ko, yung kapatid ko, kakagraduate lang, may work na, napaka-generous, lagi ako nililibre. No, so, pagdating po sa family, marami po tayong pwedeng i-share. And, the same thing sa yung gossip, no? Kasi may TikTok, may Reels, may Facebook, may YouTube. And sabi nga po, yung trending ngayon, that is the modern day ano po? Modern day chismis. Kasi yan po yung talk of the town. No? So, yan po. So, kung meron po tayong mga topic na gustong simulan, meron din naman po tayong mga topic, no, na hindi natin babanggitin. Bakit? Kasi these are the topics na yung mga tao, ayaw nila yung pinag-uusapan. Number 1 po, ano po yan? Politics. Right. So, recently po, no, last week lang actually nag-start po yung campaign, no? And next po, number 2 ay, iwas na iwas din po yan. Thank you, Ate Hannah. Religion. Yan, ayaw din po yung nagiging topic. Talking about salvation, talking about God, talking about faith. Ayaw po yan pinag-uusapan. Iwas na iwas po dyan. And yung pang number 3 po natin, ano po yan? Pag nakakakita kayo ng ganyang kandila, ano po yan? Kamatayan, death. No? So medyo mahina-hina po. Inaantok na ba kayo mga kapatid? Hindi pa. Actually, ngayong umaga, marami po tayong maririnig na salita na kamatayan, death, kasalanan, no? Bakit po kaya yung mga tao ayaw or iwas pag-usapan yung topic na death? Well, una po, scary naman natin na net yung gusto mong pag-usapan. YOLO tayo dito. Diba? You only live once para takutin natin yung sarili natin pag-usapan yung death. And for some, no, they don't know, no, they don't care. Or hindi nila alam na mayroong judgment after death. Kasi para sa kanila, pagka namatay ka, pagka na-deads ka, period, end na, tapos na.
No? Pero ngayong umaga mga kapatid, yan po yung ating pag-aaralan. So, this morning, meron pong kahatulan ang Diyos. And kinakailangan po nating malaman, kinakailangan po nating marinig kung ano-ano po ba yung stages ng kahatulan ng Diyos para dun po sa mga stages na yon, makita natin nasan ba akong stage na yon at kailangan kong pagpasyahan. Because if hindi ko pagpapasyahan, that is my final destination. So yun yung magiging final destination natin mga kapatid kung hindi natin pagsisikapang maintindihan ano-ano nga po ba yung tatlong kahatulan ng Diyos. So ngayong umaga po, no, pag-aaralan po natin mula sa aklat po ng Roma, Kabanata 5, mga talatang 12 hanggang 14, yung papamagatan nating aral na hinatulan na, hinahatulan at hahatulan pa. So tutuklasin po natin ngayong umaga kung ano-ano po yung mga hatol na yon ng Diyos. So una po, basahin po muna natin yung mga talata. Magpapatulong po ako sa mga kapatid mamaya, pero for now, ako po muna yung magbabasa. Sabi po dyan, mga kapatid, inaanyayahan ko rin po kayo, hindi man malakas, pero dyan po sa inyong mga upuan, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi maituturing na kasalanan. Gayunman, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsuway ni Adan sa utos ng Diyos. So, ano po yung makikita nating mga salita dyan, mga kapatid? No? Kita po natin yung kasalanan. Ang dami po nating beses mababasa yung kasalanan at kamatayan. So, ano po ba ito? Ano po bang context nito? Maikli lamang po yung mga talata, mga kapatid, pero very strong po yung message nito sa atin. And this is a wake-up call. Sana mga kapatid, kung paano ko po ito inaral na naging wake-up call, sana matagpuan din po natin na itong aral na to ay magpakita sa bawat isa na wake-up call po ito sa bawat isa sa atin. Kasi ang Diyos po ay humahatol. No? Nakakatakot po yung hatol ng Diyos. At sabi nga po dyan, ang kasalanan ay pumasok sa sanglibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. So ano po ba yan? Kasi po yung mga Israelita, no, nagre-reason out po sila. Ito po yung sulat po ni Apostol Pablo sa mga Israelita na tinuturuan niya. Kasi po, yung mga Israelita, nagre-reason out sila. Sabi nila, Apostol Pablo, paano naman connect, no? Bakit naman iuugnay sa akin yung kasalanan ni Adan, hindi pa naman ako buhay niyan. Hindi ko naman kasalanan hindi ko naman ginawa yung kasalanan ni Adan. So, bakit mo siya i-connect sa akin? Bakit mo siya kailangang iugnay? So, sabi po diyan, no, hindi po natin mapapasubalainan tayo bilang tao, and even them, hindi po mapapasubali na ang tao po ay mula sa lipi ni Adan. No? Kahit po anong tanggi natin, mula po tayo sa lipi ni Adan, at dahil po mula po tayo sa lipi ni Adan, ibig pong sabihin, tayo po ay under ng lineage niya. At sabi po dyan, dun sa verse 14, naghari pa rin ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, pati sa mga taong hindi nagkasala tulad ng pagsaway ni Adan. Dahil nga po tayo ay nasa lipi ni Adan, nagkasala si Adan, at ang sabi dyan, lumaganap yung kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. So sana po naintindihan po natin na una, no, nais ipaliwanag ng apostol na tayo po ay mula sa lipi ni Adan. At sabi po, lumaganap po yung kamatayan, even po hindi nagkasala katulad nung pagkakasala ni Adan. So ayan po yung explanation dyan ni Apostol Pablo. So, tatanungin natin mga kapatid, ano ba yung mga naging hatol ng Diyos sa taong nilikha niya na sumuway sa Kanya? So, yan po yung mga katanungan na sasagutin natin.
Una po, no, ang sangkatauhan ay hinatulan dahil sa pagkakasala. Alam niyo po, last week, no, meron po kaming audit sa office. So, kung yung sa mga familiar po sa mga nag-o-audit, no, si Kuya Russell tsaka si Ate Cha. Meron pong audit sa office namin. So, sa audit po, meron pong dalawang participant, yung auditor tsaka yung auditee. No, so sabi nga po si auditor, sila daw po yung mga police ng opisina kasi chine-check yung mga process. Now, si auditee naman, siya naman yung chine-check. Now, sa umagang ito mga kapatid, baka meron pa po kasi sa atin dito na, sabi po dun kanina sa binasa natin, lahat daw po ng tao ay nagkasala at lahat po ng tao ay mamamatay. So, kinakailangan po natin sagutin yung mga tanong na yan. Lahat po ba ng tao ay namamatay? Lahat po ba ng tao ay nagkasala? Ang hina ng sagot. Okay lang yan mga kapatid. Mahina pa yung sagot nyo. Let's validate. Check natin yung evidences. Kinakailangan po tayo dito, nag-check tayo ng evidences. Kasi baka po meron pa rin pong hindi pa po ganun ka-certain. No? And ano po yung magandang evidence para paniwalaan yung mga sinasabi po ng Bible. So, sasagutin natin yung mga tanong, lahat po ba namamatay? Lahat po ba nagkasala? Ayan. So, hindi po magiging mahirap. So, sabi po dyan sa una, ano po yung mga kahatulan ng Diyos? Una po, ang sangkatauhan ay hinatulan dahil sa pagkakasala. No? So, sabi po dyan, ang sangkatauhan ay hinatulan na dahil sa pagkakasala with no exception. Lahat po ng tao. Sino lang po ang exception dyan? Ang Panginoong Jesus. Kasi hindi po siya nagkasala. So, ang ibig pong sabihin dyan ni Apostol Pablo, yung bunga daw po ng kasalanan ay kamatayan. So, kamatayang pisikal at espiritual. At kinakailangan po yung tao ay mailigtas siya mula sa kamatayan. Nung panahon po na yan, hindi po mapapasubali, hanggang dumating po sa panahon natin ngayon, hindi po mapapasubali na ang lahat po ng tao ay namamatay. So again, tinatanong ko po ang bawat isa, lahat po ba ay namamatay? Yan. Iba-validate natin mga kapatid. Tingnan natin yung mga evidences na pine-present ng Bible na ang lahat ng tao ay namamatay. So, basahin po muna natin yung lagom. No? Walang pasubali na ganap ang ibinabanghatol sa lahat ng nilipi ni Adan dahil sa kanyang naging pagsuway sa Panginoong Diyos. So, tanggapin man po ng tao o hindi, dahil siya ay nagmula kay Adan, siya ay napasailalim sa hatol ng kamatayan na bunga ng kasalanan. Kasama pati ang mga taong nagmabuti at nanampalataya sa Diyos noong una. Kasama po pati si Noe, pati si Abel, kasi baka tinatanong po natin, paano sila? Nagmabuti naman sila, nanampalataya naman sila sa Diyos. Kasama po sila, pero hindi po ibig sabihin ay napahamak sila. Namatay sila dahil dala po nila yung hatol ng kamatayan sa pagkakasala ng sangkatauhan. So lahat po ay namamatay dahil sa kasalanan. Ang naging bunga po ng kasalanan ay kamatayan para sa lahat sapagkat ang lahat ay nagkakasala. So titingnan po natin yung iba't ibang hatol ng Diyos doon sa pagkakasala. Una po, ito po yung first evidence mga kapatid. Ang hatol sa pagkakasala. Pwede po ba nating basahin yan? Sino po pwedeng tumulong na magbasa? Ang hatol ng pagkakasala. Genesis, Kabanata 2, talata 15 hanggang 17. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. Okay. So, ayan po yung tagpo na inaatasan po ng Panginoong Diyos o Panginoong Yahweh, yung kanyang nilikha, yung unang lipi ng tao, si Adan at si Eva. At ano po ang atas sa kanila? Sabi po sa kanila, mag-anak sila, punuin nila yung daigdig, gawin po nila itong Eden. Nung dalawa pa lamang po sila, hindi pa po sila nagkakasala. No, they were not ignorant po dun sa maaaring mangyari kapag hindi sila sumunod sa inuutos ng Diyos. At ano pong sabi diyan? Inulit po, no? Ito po sa mga naging pag-aaral po natin ang sinasabi po, kapag inuulit yung isang salita,
bigyan po ito ng pagpapahalaga. And this one po, ang Panginoong Yahweh ay ito yung words na sinabi niya kay Adan at saka kay Eva. Huwag na huwag. That means forbidden, mga kapatid. And actually po, sa bawat panahon po, nung panahon po ni Adan at ni Eva, ito na po yung problema nila. No? Si Adan at saka si Eva ay higit po silang nagtiwala saan? Doon sa ahas, sa kanilang mga sarili. Higit po nilang pinagkatiwalaan yung pagdidesisyonan nila, yung kanilang mga sarili. And dahil po doon, alam na po natin that the rest is history. Si Adan at si Eva ay nagkasala. Sumuway sila sa Diyos. At yung sinasabi ng Diyos na huwag mong kakainin. Bakit? Sapagkat sa araw na iyon, sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka. So ang Diyos po, ang Panginoong Diyos ang nagsabi na kapag ginawa nila yan, mamamatay sila. And tingnan natin mga kapatid kung ano po yung nangyari. Sige po ate, pakibasa na lang po yung may highlight. Verse 19, dahil sa alabok, doon ka nanggaling, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Ayan. Thank you po. So, ito po yung naging hatol ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, sabi diyan dahil sa alabok. Kasi po ang plano po ng Panginoong Diyos o ng Panginoong Yahweh ay ang tao na kanyang nilikha ay maluwalhati. Makasama niya doon sa walang hanggan. Nakasama siya. No, na mananahan yung tao na kanyang nilikha at siya doon sa walang hanggan. Pero ang tao ay sumuway, nagsimula din pong mamatay ang tao. Ano po yung life expectancy natin ngayon, mga kapatid? Any idea po? Sa panahon po ngayon, ano na po yung average life expectancy ng tao? Ay, hati. Okay, at least hindi pa po kayo inaanto kasi nagre-react kayo, no? Ayon po sa World Bank, ang average life expectancy ng isang Pilipino po, no, inclusive lang natin, ng isang Pilipino sabi po ay 70. No, 70 po ang average life expectancy ng isang tao. So, dito po makikita po natin na ito na po yung tagpo kung saan ang Diyos, dinil niya na si Adan at saka si Eva. No? Sinabi niya na yung verdict niya sa kanila. At sabi niya, sa alabok doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka din. So, ang tao po ay namamatay. So, dyan po, no, si Adan at si Eva ay, yun nga po, nangamatay po sila. So, ayan po yung mga hatol ng Diyos. Nakita po natin yung dalawang evidence, no? Both sa Genesis, na ang Panginoong Diyos, sinabi niya, no, mamamatay sila kapag ginawa nila yon. At pagkatapos magkasala ng tao, eto na po yun. No? Sinabi na ng Diyos, sa lupang alabok, babalik siya. Babalik ang tao. So lahat po ba ay namamatay, mga kapatid? Lahat po ba ay namamatay? Yan, malakas. Kasi po, napatunayan natin, and the Bible says, the Lord says, na ang lahat ay namamatay. So sana po, ano na po yun, clear na po. Sana po hindi na po tayo nagdadalawang isip pa, no? Kasi present na po natin yung mga evidences. Okay, mag-present pa rin po tayo ng mga evidences kung sino-sino po yung mga taong nabuhay ng matagal, pero namatay pa din. So, sabi po dyan sa chart ko, lahat po ay namamatay. Makikita po natin yung haba ng tao, no? So, meron pong 0 to 1,000, meron pong nabuhay noong unang panahon ng as long as 1,000. Pero humigit kumulang 1,000. So, number 1 on my list, at siya po yung pinakamatagal na nabuhay ay si Methusalem, no? Siya po ay nabuhay ng 969 years. Next on my list po ay si Jared. Siya naman po ay nabuhay ng 962 na taon. Pangatlo po ay si Noe. Siya po ay nabuhay ng 950 na taon. At kilala po natin siya bilang siya po yung hero of biblical flood story. Pang-apat po si Adan, 930 na taon. 930. So nakikita po natin yung pagbaba, no? And fifth on my list po ay si Seth, no? 912 taon. Siya po yung third na anak ni Adam and Eve. Sabi po, may narinig ako, no? Meron pa daw pong mahaba ang buhay ngayon. Sabi si Enrile. Buhay pa po, no?
Mahaba, narinig ko doon. At least hindi po sila inaantok doon. So, 6 po ay si Kenan, no? So, 910 taon naman po siya nabuhay. Top 7 po si Enos, hindi po siya si Enoch, siya naman po ay 905. And then yung top 8 natin, 895 taon naman po siya nabuhay, si Mahalel. Next po si Lamech na 777. And top 10 po natin si Enoch na 365 taon. So, makikita po natin, lahat po ay namamatay sapagkat lahat po ay nagkasala. So, gaano man po kahaba ang buhay ng isang tao, ano po yung mahalaga, mga kapatid? Gaano man po kahaba yung buhay ng isang tao, ano po yung mahalaga? Ang mahalaga po ay kung paano po natin ito ipinamuhay. Ang mahalaga po ay kung paano natin ginamit, ipinamuhay yung buhay o yung mga taon na ipinahiram po sa atin ng Diyos. So, let us live for the Lord na meron pong purpose. Ngayon naman po, patutunayan naman po natin, sabi po natin, tanong natin kanina, lahat ba namamatay? And lahat po kayo nag-a-agree na lahat po ay namamatay. And I presented evidences na ang lahat ay namamatay. Lahat po ba ay nagkasala? Yun po yung itatanong natin. Lahat po ba ay nagkasala? Amen. Malakas-lakas na. So, pakita ko pa rin po yung mga evidences na ang lahat po ng tao ay nagkasala. Sabi po ni Prophet Isaiah sa kanyang sulat, sabi niya, tayong lahat ay tulad ng tupang naliligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo dapat ang tumanggap. Alam niyo po, ito pong Isaiah 53, no, ito po ay pumapatungkol, ang dinidescribe po niya ay ang Panginoong Jesus. At dito po pinapakita nga po ni Prophet Isaiah sa kanyang bayan na lahat po ng tao na nilipi ni Adan ay namamatay. So, makikita rin po natin kung paano po dinescribe ng propeta yung tao. Sabi niya, tulad siya ng isang tupang naliligaw. Alam niyo po mga kapatid, natatandaan ko, itinuro po ng isang BS leader ni Ate Dalia particularly, no, priniset niya yung pastol tsaka yung mga tupa, no? And nakita po namin doon, napanood namin doon kung na yung tupa po kasi, ano po ba yung description sa tupa? Yung tupa po, very tamed or maamo po siya. Yung tupa po, very vulnerable, ibig pong sabihin, mahina po siya. No? And ang isang tupa, hindi po malinaw yung mata niya at nakikinig siya, matalas yung pangdinig niya. Kaya po ginagamit niya yung pangdinig niya to follow yung pastol. No? And ang isang tupa, kapag naligaw or nawala siya dun sa kawan, ang nasa isip po ng pastol, wala nang ibang mangyayari or mangyayari dun sa tupa na yun, kundi kapahamakan kapag hindi niya matagpuan. Kaya kung mababasa po natin, nabasa yung isang tagpo po na yung pastol, iniwan daw niya yung 99 at hinanap niya yung isa kasi napaka-importante po nung isang tupa na yon. And dyan, mga kapatid, yung tao daw po ay nagkasala. At tayo po ay dinescribe katulad ng tupa na naliligaw. Ano po tayo? Very vulnerable, mahina, maamo po ba tayo? So yung vulnerable, no, nag-agree po siguro ang lahat. Tayo po ay mahina, walang kakayahan na mailigtas ang ating mga sarili. And ito pong sinasabi ni Prophet Isaiah ay pumapatungkol sa Panginoong Jesus, no? Ang Panginoong Jesus, siya po yung perfect fit na dinedescribe dito, no? Pero yung mga Hudyo, iwas na iwas sila dito sa scripture na to. Bakit po? Kasi hindi po nila matanggap na ang Panginoong Jesus mismo ang dinedescribe ni Prophet Isaiah. Hindi nila matanggap na yung magiging tagapagligtas ay ang Panginoong Jesus. And sa atin, mga kapatid, ganyan din po tayo actually. No? Sa atin po ngayon, meron po tayong mga naririnig na preaching. Meron po tayong mga may nababasang preaching. Tuwing BS po, sa mga nag-e-exhort, sa mga BS leaders, meron po tayong mga naririnig na mga aral. Even ngayon, mga kapatid, sa umagang to, nakakarinig po tayo ng aral. And kapag
tinatamaan po tayo, kapag sinusugatan po tayo nung preaching o nung Word of God, umiilag din po tayo, umiiwas din po tayo. No? Lalo na po kapag nadidiin tayo, yung puso natin, mga kapatid, tandaan po natin na kung yung nagtuturo po ay nagmatapat, sasabihin niya po yan. Pero hindi po siya namemersonal. Kasi ang namemersonal po ay yung salita ng Diyos. Yan po yung sumusugat eh. Yan po yung may kapangyarihang sumugat at malaman niya kung kanino or sino yung tatamaan dun sa itinuturo. Kaya it's never about you, kapatid, na pinipersonal ka. Hindi po. Yung Word of God po, na matapat, ang namemersonal po sa atin. Kaya tayo po, wag po tayong umiwas. Kasi the very message po na naririnig natin paulit-ulit, yan po yung kailangan talaga nating marinig. Kasi yan po yung kailangan mong i-resolve, kapatid, sa iyong sarili. No? Yan po yung kailangan mong i-resolve, hindi yung nagpe-preach. No? So, next po tayo. Again, patunayan po natin na ang lahat po ay nagkakasala. Sabi naman po ni Apostol Pablo, makikita po ito sa New Testament, no? Yung mga talata po, actually kinuha po yan sa Romans chapter 1, verses 18 to 32. Pero ang hihagipin lang po natin ay yung mga talatang kinakailangan po nating bigyang diin. So sabi po dyan, sa verse 24, nung naka-highlight, no? Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa. Okay. So, sige po pa, pwede po ba akong magpatulong, magpabasa? Roma, Kabanata 1, talata 18 hanggang 32. Kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ng mga nilikha sa halip na ang lumikha, na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila na ikipag-ugnayan. Ganoon din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae at sa kanilang kapwa lalaki sila na humaling. Ginagawa nilang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masamang gawa. Thank you, Ate Sham. So ito po yung chapter na madalas pong balikan para po makintal sa ating mga isipan, sa ating mga diwa, kung ano po yung katotohanan patungkol sa Diyos. Sabi po dyan, mula pa po sa simula, isinasaysay po ng Diyos kung sino siya, na may Diyos. Pero yung tao, dito sa part na to, ay pinapakita kung ano po, kung paano naghimagsik yung tao sa Diyos. Mula pa po sa simula, hayag na po na may Diyos, no? Mula pa po sa simula, nagpapakilala na ang Diyos. Pero ano po yung ginawa ng tao? Hindi po niya kinilala ang Diyos. In fact, itinakwil niya. Sabi dyan, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran. Ate Nanette, paano mo po ba nasabing itinakwil ang Diyos? Paano po ba itinatakwil ang Diyos? Now, magbigay po tayo ng mga example mula sa Old Testament. Example, Adam and Eve, ano po yung atas sa kanila? Sinunod po ba nila? Hindi. Si Cain, alam po ni Cain kung paano po maghahandog. Nung panahon po nila, tinuruan po sila na ang paghahandog, kinakailangan mag-sacrifice ka. I-offer mo yung pinakamaganda, one of the best, spotless, na alaga mong hayop. No? Pero anong ginawa ni Cain? Ang hinahandog niya, yung mga ani niya sa bukid. Next po, sa Tower of Babel. Ano po ang sabi ng Diyos? Mangalat kayo, spread. Pero nung nakarating po sila sa Shinar, ano po yung ginawa nila? Sabi nila, naku, maganda dito na lang tayo bumuo ng lungsod, no? Para hindi na tayo magkahiwa-hiwalay. Tapos, gawa tayo ng tore. Dapat yung tore abot hanggang langit. Anong purpose nun, mga kapatid? Para tumawag sa ibang Diyos. No? So, dun sa mga example na yun, mga kapatid, ano yung nakikita natin? Anong mga example nagpapakita na nire-reject or itinatakwil ang Diyos? Hindi ka susunod. Huwag mo sundin ng Lord. Ganun lang po yun. Hindi po natin kailangan sabihin na, Lord, I hate you.
No? Lord, ayoko na sa yung pangit mong kabanding. In ano lang po ha, kasi yun po yung mga naririnig po natin ngayon. Kung itatranslate lang natin. Lord, I hate you, ayoko na sa'yo kasi ang hirap mo namang sundin. Pag sinunod kita, parang na-jeopardize yung happiness ko eh. No? Mga kapatid, hindi po natin kailangan sabihin na murahin ng Lord, sabihin na I hate you. In fact, our action speaks louder than our words, mga kapatid. Tandaan po natin yan. No? Huwag po natin sundin ng Lord. Ang sabi ng Lord, parangalan natin siya, maghandog tayo sa Kanya. No? Hindi lang ng ating mga sarili, kundi ng mga substances na meron tayo. Pero kung hindi mo yan ginagawa, mga kapatid, you're not following, you're not obeying God. Even if we say, mga kapatid, na Lord, I believe you 1,000 times. Lord, I am a Christian. I have faith in you, Lord. Kahit paulit-ulit mong sabihin yan, that doesn't matter po. Because, sa lengguwahe po ng Lord, yung pagkilala sa Kanya ay pagsunod sa Kanya. In fact, sabi po ng Lord, no, siya po mismo ang nagsabi. Sabi niya, He who loves me will obey my commandments. No? So, sikapin po natin na sumunod po sa Diyos. Sikapin po natin na iganap po yung sinasabi niya. So, next po mga kapatid, no, tuloy lang po tayo. So, highlight ko lang, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pagnanasa. Sa verse 25, sabi dyan, ang katotohanan tungkol sa Diyos ay tinalikuran. Sa verse 26, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos. So mga kapatid, alam po natin na ang Diyos, napaka-merciful niya, napakahaba po ng pasensya niya, napakamatyaga po ng Diyos sa bawat isa sa atin, pero meron pong sukdulan yung pag-abot niya at pagtsatsaga niya sa bawat isa. No? So, alam po natin, kilala natin ng Lord, matyaga, mapagpasensya, mapagtimpi, no? Pero dumadating po ang Lord sa sukdulan. And sabi po dyan, ano po yung magiging result na pagkatapos pong pagtyagaan tayo ng Lord, pero ayaw pa rin natin, nire-reject pa rin natin siya, hinayaan na sila. And there is danger, mga kapatid, kapag tayo po ay hinayaan na ng Diyos. No? So, ano po yung re-result niyan kapag hinayaan na po tayo ng Diyos? Sabi po dyan sa verse 26, it will result to unnatural relationship. Ang tao po kapag pinabayaan na po siya ng Diyos, para po siyang spiral. Pababa siya ng pababa hanggang sa patuloy siyang magkasala. Sabi dyan, no? Dahil yung katotohanan ipinapahayag ng Diyos, pero ayaw nila itong tanggapin, bagkos anong ginawa nila? Pinalitan nila ng kasinungalingan. Pinalitan nila nung mga aral na magte-take advantage sa kanila, napapabor doon sa mga motibo nila. Anong ginawa ng Diyos? Hinayaan na sila. At kapag ang tao, bagamat siya inaabot, pinagtsatsagaan, tinuturuan ng Diyos, ay i-reject at hindi siya tanggapin, darating sa punto na hahayaan na ng Diyos ang tao. At ano po yung magiging resulta? Magri-resulta po yan ng unnatural relationship. Ano po yung sinasabi sa verse 26? Pakibasa nga po, Ate Sham. Dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. Ayan. Thank you, Ate Sham. So, makita po natin, no, yung isang tao, padaos-dos siya pababa hanggang sa patuloy siyang magkasala. And it will result to a natural relationship. Ano po yung mga natural relationship? Yung mga babae, no? Ayaw na pong makipagtalik ng mga babae sa lalaki. Yung mga lalaki, the same, mga kapatid, no? Likewise, and God let them. Hinayaan sila ng Diyos. So, dyan po, ang Diyos, paparusahan siya. Magpaparusa po siya. Ano pong gagawin ng Diyos sa mga taong to? Parurusahan po sila, hahatulan po sila ng nararapat sa kanilang mga masasamang ginawa. So ano po yung makikita nating katotohanan dito? Tayo po mga kapatid, paano po natin, kanina po, diba, sa salita, sinasabi natin, paano ba natin nire-reject ang Lord through our words.
Now, paano po rin po ba natin nire-reject ang Lord? Through our actions, mga kapatid. Sabi po natin kanina, hindi tayo sumusunod. And actually, may mga, even Christians alike, mga kapatid, no? Huwag na po tayong lumayo doon sa mga hindi Kristiyano. Dito po sa mga Kristiyano, even mga Kristiyano ay may mga pagkakataong nire-reject nila ang Lord. No? Nire-reject nila ang Diyos. Paano po? So, magang to, mga kapatid. No? May nagpe-preach po dito sa harapan nyo. So, hindi po natin feel pakinggan kasi hindi ko feel si ate na nagpe-preach eh. Hindi ko feel si kuya na nagpe-preach eh. So, sa mga plano po natin, mga kapatid, marami po tayong mga plano, mga pangarap, pero kung tatamaan po yan yung convenience natin, yung comfort natin, lalong-lalo na po sa mga finances natin, and we will do it our way, then, nire-reject natin ang Lord. Nire-reject natin yung kanyang salita. So, tingnan nyo po mga kapatid yung mga katabi nyo. Kaliwa kanan po. So, ayan. Okay. So, mga kapatid, gising-gising po tayo, baka inaantok po tayo, no? Napakahalaga po ng pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat sa pakikinig po, dito po tayo natututo, dito po tayo tinuturuan, dito po tayo nasasaktan. Pero yung turo po ng Diyos, ang turo niya, magmalasakit tayo, ang turo niya, sundin natin yung utos niya. So, honestly, mga kapatid, sa atin po, mga Kristiyano, marami po sa atin ang gusto na lumago tayo sa pananampalataya. Gusto lumalim tayo sa pananampalataya. Sino pong gusto ng ganun dito, mga kapatid? Ayan. Ay, kukonti yung nagtataas. Parang marami yun doon, dito konti. So, sino po dito yung gustong lumago sa pananampalataya, gustong lumalim sa pananampalataya at higit na makilala ang Diyos? Ayan, medyo marami. Huwag po kayong mahiyang tumaas ng kamay, mga kapatid. Pero alam nyo, mga kapatid, dun sa mga tumaas ng kamay, kailangan po natin tanungin ang ating mga sarili eh. Gusto ko ba talaga? Ang tanong, ready na ba ako? Willing ba akong mag-sacrifice ng weekend ko? Willing ba akong mag-sacrifice ng time ko? Willing ba akong mag-shell out ng finance ko para lumago? Mga kapatid, huwag po tayong palinlang. Huwag po tayong mag-assume na tayo ay lalago without investing. Parang ano po yan, mga kapatid, nagtanim ka, gusto mong umani, hindi ka naman nagtanim. So, anong aanihin mo? Kung gusto mong lumago yung pera mo, pero nakakip lang sa bangko, konti lang po yan. Pero may pera ka, gusto mong i-invest, mag-i-invest ka, di ba? Mga kapatid. And tayo, mga kapatid, don't expect na lalago po tayo. Don't expect na lalalim tayo sa pagkilala sa Diyos. Kung unang-una, hindi po natin tinatanong ang ating mga sarili, nakahanda ba ako? So don't expect na makaka-receive tayo ng blessing sa Lord. Don't expect na makaka-receive tayo ng rebuke sa Lord. Don't expect na makaka-receive tayo ng comfort. Kung hindi naman po tayo willing makinig, kung hindi naman po tayo willing na mag-invest ng time for the Lord, mga kapatid. So, ang lahat po ay nagkakasala. So, nakita po natin, mga kapatid, yung mga evidences na una, ang tao ay namamatay. Dito po, nakita po natin na ang tao, lahat ng tao ay nagkasala. So, sabi po dyan, sige po ate, pwede pong basahin po natin. Yung may highlight na lang po. Verse 22, pinapawalang sala ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya kay Hesukristo sa pamamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo man o Hentil, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Thank you po. Ito po yung tagpo kung saan yung mga Hudyo at mga Hintil ay nagtatalo sila.
No? Nagtatalo sila saan? Paano daw po ba magiging matuwid? No? Yan po yung mga tanong nila. So, sabi po ng mga Hudyo, no, dahil sa kanila po ibinigay yung kautusan at sila po yung bayang pinili, mataas po yung kanilang tingin sa kanilang mga sarili. Sabi ng mga Hudyo, yung pagiging matuwid, nakukuha yan sa pagiging Hudyo at sa pagsunod dun sa kautusan ni Moises. Sabi naman po ng mga Hintil, hindi! Kailangan ko pang maging Hudyo para ituring akong matuwid? Para maging matuwid ako sa pamamagitan lang ng pananampalataya. So, anong sagot sa kanila ni Apostol Pablo? Ang sabi sa kanila ni Apostol Pablo, yung maituring ng Diyos na matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagiging Hudyo at pagsunod sa kautusan ni Moises, at hindi rin lang sa pamamagitan ng pananampalataya. Clear niya, no? Sa pamamagitan ito ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. So, hindi mo kailangan maging Hudyo, no? At ang kailangan mo lamang ay ang manampalataya sa Panginoong Jesus. So, lahat po ng tao ay nagkasala, pero sa kabila po ng lahat tayo ay nagkasala, mga kapatid, hindi po tayo sinukuan ng Diyos. No? In fact, sabi nga po dyan, wala pong nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang lahat po ng tao ay nagkasala at napapawalang sala lamang po tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Nare-realize po ba natin, mga kapatid, na tayo ay hindi po sinukuan ng Diyos? Tayo po ay pinagtiyagaan niya. No? Ganun po kayaman yung grace ng Lord. No? And to be honest, mga kapatid, yung Diyos, hindi po niya ako sinukuan. Even nung panahon na hindi ko pa po siya kilala. Gumawa po siya ng paraan para marinig ko po yung magandang balita, para marinig ko po yung gospel, no? Para marinig ko po yung good news. And indeed, it is good news. Kasi may pag-asa pa po pala ako. And may pag-asa pa po kayo, mga kapatid. So, tandaan po natin, hindi po tayo sinukuan ng Diyos. And kaya po ako nandito sa harapan nyo ngayon, mga kapatid, is only by grace of God. And kaya po kayo nandiyan dyan, mga kapatid, only by grace of God. Kaya, mabuti po ang Diyos sa bawat isa. So, wag po nawa natin palagpasin yung pagkakataon, yung buhay na ibinibigay sa atin ng Diyos, para marinig ang kanyang salita, na kung sasampalatayanan po natin, ay makapagliligtas at matatanggap po natin yung pangako niya. So, tuloy po tayo, mga kapatid. Sabi po sa Roma chapter 6, verse 23, ang lahat ay nagkasala. Ang dami ko na pong evidences na ipinepresent sa inyo, mga kapatid, ha? Para po sampalatayanan nyo yung salita ng Diyos. Sampalatayanan nyo ang Diyos na nagsasalita nung mga salitang ito. So sabi po dyan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So, lahat po tayo ay nagkasala, so lahat po ay namamatay. Pero may solusyon na po ang Diyos. Ang sabi po dyan, ang solusyon, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya mga kapatid, sa mga nagre-religion, sa mga nag-iisip na siguro pag ginawa ko to, mapapawalang sala ko. Siguro pag ginawa ko to, magiging matuwid. Mga kapatid, isang malaking sorry. No, wala pong tinatanggap ang Panginoong Diyos na bayad, kundi yung buhay ng Panginoong Jesus at naiganap niya na po ito. Kaya wala na po tayong maidadahilan pa. Isa lamang po yung paraan para tayo po ay makapanumbalik, makabalik sa ating Diyos at makapiling siya doon sa ipinapangako niya. So, summarize po natin, mga kapatid, ano po ba yung ginawa ng Diyos simula umpisa? So, makikita po natin dyan, no? Simula po sa Eden, ang tao nagkasala. Pero tumigil po ba ang Diyos? Hindi. Tinawag niya si Abel. Mula kay Abel, hindi po natapos doon. Patuloy siyang gumagawa ng paraan para turuan ng taong makabalik sa kanya, makaniig siya. At pagkatapos po dyan, makikita rin po natin si Noe. Si Noe, no, nung ang tao po ay sumama, si Noe na lamang po ang matuwid. Ano pong ginawa niya? Tinawag niya si Moises. By faith, si Noe, nung tinawag niya si Noe ay nanampalataya sa kanya, sumunod sa kanya, at hinatulan niya ang tao. Pinatay niya ang tao sa pamamagitan ng baha. Pagkatapos po nun, tumigil po ba ang Diyos? Hindi. Nagpatuloy po muli siya kay Noe, at nung dumating po sa Tower of Babel, dumami na po muli ang tao.
Sumagad na naman po yung kasamaan ng tao. Ano po yung ginawa nila doon? Ang atas sa kanila, to scatter, no? Punuin yung daigdig. Pero anong ginawa nila? Nag-decide sila, dito na lang tayo. Tapos, tumawag sila ng ibang Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Ayaw nila sa Diyos. Gusto nila ibang Diyos. So ano pong ginawa ng Diyos? Okay, ayaw nyo na sa akin, dinidivorce nyo ako. Fine, ilalim ko na lang kayo sa ibang mga Diyos. Pero magsisimula ako. At nagsimula po siya kay Abraham. Mula kay Abraham, dun po nagsimula yung lipi ng Israel. At nagsimula po yan. Mula sa Israel, ang plano po ng Diyos ay ipapangaral yung mabuting balita. Pero nagmatapat po ba yung Israel? Hindi po nagmatapat ang Israel. No? In fact, paulit-ulit silang nagkasala. Matigas yung ulo nila, mga kapatid. Nung iniligtas po sila, pinalaya sila sa mga kamay ng Ehipto, hindi po sila sinukuan ng Diyos. No? Pinagtiyagaan po sila ng Diyos. So yan po yung patuloy na ginagawa ng Diyos sa tao. Next po. No? Ayan. Ano-ano po ba yung naging hatol ng Diyos sa taong nilikha at sumaway sa Kanya? Yung ikalawa po, no, ang sangkatauan ay inatulan na sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So alam na po ng Diyos na mamamatay ang tao. No? Kaya gumawa po siya ng paraan para mailigtas ang tao. Sabi po dyan sa verse 13, nasa sanglibutan na ang kasalanan bago ibigay ang kautusan. Ngunit kung walang kautusan, ang kasalanan ay hindi maituturing na kasalanan. So ang lahat po ng tao, bago dumating ang Panginoong Hesus, ay nasa estado ng pagkakasala. No, naglulunoy po ang tao doon sa kasalanan. Ngunit, sabi nga po, kung hindi po ibibigay ng Panginoong Hesus yung kanyang buhay, ay wala na pong mabubuhay sa piling ng Diyos doon sa walang hanggan. So ano po yung ginawa? No? So bagaman, yung tao po ay nagkasala, hindi po ito pinabayaan ng Diyos. Paulit-ulit ay gumawa ng paraan ng Diyos upang makabalik po sa Kanya yung tao. Bagamat at mamamatay pa rin, sila ay maililigtas at maluluwalhati kapag dumating na ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ito po ang makikita natin sa mga salaysay ng mga propeta at mga apostol. Kahit nasa ilalim na po ng hatol ng kamatayan, iniligtas ng Diyos ang lahat ng sumasampalataya. So baka magtatanong tayo, mga kapatid, Ate Nanette, paano nga po si Abel? Paano po si Noe? Paano po si Abraham na namatay bago dumating ang Panginoong Hesus? Kung sinasabi natin na ang tao ay hinahatulan sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Valid question, mga kapatid, di ba? So, sagutin natin. So, dyan po, makikita po natin na from Abel, from Noah, from Abraham, and in between Noe, Babel, and Abraham, ay ipinapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. No? So, yung currency po ng kaligtasan mula pa po simula ay sa pamamagitan po ng pananampalataya. So, yung pananampalataya po sa Diyos, bagamat dyan makikita po natin, kapag nananampalataya ka sa Diyos, sinusunod mo siya, you are exercising your faith to God. At not necessarily na hindi nakita nila, no? Si Abel, si Noe, si Abraham, hindi nila nakita ang Panginoong Hesus, pero tumanaw sila. Pero tinanaw nila yung kaligtasan, yung pag-asa na ipinapakita ng Diyos sa kanila. Mga kapatid, lahat po ba ng hinirang ng Diyos ay naliligtas na at hindi na mapapahamak? Kapag hinirang ka ng Diyos, kapag pinili ka, kapag itinalaga ka, lahat po ba ng hinirang ng Diyos ay hindi na mapapahamak at ligtas na? Parang mahina po. Last week po, tinuro to ni Ate Sita. Ayan. So, hindi po. So, ang tanong ko po kasi dapat doon, sasagutin nyo ng true or false. So, false, mga kapatid, no? Hindi po lahat po ng hinirang ng Diyos ay ligtas na. No? Hindi po, mga kapatid. Actually, sabi ko nga po, ang currency po ng pananampalataya sa Diyos ay yung pagsunod sa Kanya. So, yung bayan po ng Diyos, no? Sa unang panahon, bagamat sila'y hinirang na, sila'y bayan na ng Diyos, kinakailangan pa rin po nilang manampalataya, kinakailangan pa rin po nilang sumunod. At tayo din po, mga kapatid, bagamat tayo'y nananampalataya sa ating Panginoong Hesus, hindi po ibig sabihin nun ay mananatili tayong ligtas. Dahil
Yung kaligtasan po ay, it's an everyday decision, mga kapatid. No? Hindi po yan, Kristiyano na ako, ligtas na ako, okay na ako, hindi na ako, okay na ako, safe na ako. Hindi po, mga kapatid. Kinakailangan po, we keep the faith and we continue believing, and we keep obeying and obeying, mga kapatid. So, paano po natin ipapakita, no, para mas madali po nating maintindihan, yung illustration po ng faith at saka po ng obedience. Kasi, maaaring sinasabi natin, no, Lord, I have faith. Pero ano pong pagpapakita na lang talagang may pananampalataya tayo sa Diyos? Yung coin po, mga kapatid, di ba may tao? That corresponds yung taong nagsasaysay ng faith, no? Just to illustrate lang po. And wala pong halaga yung currency na yan kung dun sa likod walang sign. And yung sign ay pinapakita niyan yung obedience mo sa Lord. So kung meron ka mang dun sa isang part, meron kang sign pero wala namang faith, wala din po yan, mga kapatid. So yung faith at yung obedience, lagi po yang magkasama. Lagi po yang actually magkakambal po yan. No, yung currency po ng kaligtasan mula pa po sa simula, bagamat hinirang na po ng Diyos, kinakailangan pa rin pong manampalataya. And tayo, mga kapatid, how do we prove our faith? Sa panahon natin ngayon, how do we prove our faith? Hindi po nagbabago yan, ha? Nung unang panahon, hanggang sa panahon natin ngayon, how do we prove our faith? Diyan na po yung sagot. Obedience, mga kapatid. True obedience. And gusto ko po itong ipaalala sa bawat isa. Let us remember that genuine faith can only be demonstrated by obedient action. Without obedience, faith is worthless. So yung tunay daw pong pananampalataya ay naipapakita sa pamamagitan ng pagsunod. Kung wala yung pagsunod, wala pong halaga yung pananampalataya. Next. Sabi ko po kanina, paano yung mga nabuhay nung unang panahon bago pa dumating ang Panginoong Hesus? Paano sila? Paano sila hahatulan? Sabi po dito sa Hebrews chapter 11, verse 4 to 40, actually mahaba po ito. Alam po nating lahat na ito po ay yung sinasaysay, yung mga heroes of faith. No? By faith, si Abel, no? Next, dahil sa pananampalataya, si Enoch. Dahil sa pananampalataya, si Noe. So ito po yung mga taong kinalugdan ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. By faith, Sarah conceived. No? By faith, si Moises, iniwan niya yung Ehipto, yung marangyanyang kalagayan. By faith, mga kapatid. So, yung mga tao po na ipinakita ko sa inyo kanina, tinanaw po nila yung pag-asa, tinanaw po nila yung kaligtasan na ino-offer sa kanila. No, bagamat sinasaysay na namatay na sila, hindi po ibig sabihin, hindi po nila nakamtan yung kaligtasan. No, habang nung sila po'y namatay, inilagak po sila pansamantala doon po sa piling ni Abraham. At nung dumating po ang Panginoong Hesus, nung siya po'y mamatay at muling mabuhay, doon po naiganap, hanggang sa ating panahon ngayon, yung mga nanampalataya, naiganap po nung unang panahon ng mga sumampalatayang mga nilalang, tayo rin po, naiganap po yung kaligtasan. No? So, naghintay po sila na maiganap ng Panginoong Hesus, na siya'y mamatay, muling mabuhay, at maiganap yung kaligtasan na kanilang tinatanaw. Dami ko na pong chart na ipinakita sa inyo, so sana po hindi po ninyo nakakalimutan. No? So, mula po kay Abel, kay Noah, kay Abraham, sa Israel, no? At dun sa mga Gentiles, inantay po ang Panginoong Hesus para muling maibalik yung daan patungkol po dun sa kaligtasan. So ang Diyos, pinapakita po niya na simula't simula pa, hindi siya tumitigil para ang tao abutin at kanyang ma-save. At kanyang makasama dun sa walang hanggan kung sasampalatayanan ang Panginoong Hesus na siyang daan patungo dun sa tinatawag na Eden, or yung tinatawag po natin na new heaven and new earth.
So, hindi po maigaganap yan kung hindi po dumating ang ating Panginoong Jesus. Pero yan po si Abel, si Noah, si Abraham, at yung mga taong naging matapat in between these generations, sila pong lahat ay tumanaw doon sa kaligtasan na ino-offer ng Diyos. And until now, mga kapatid, ang Panginoong Diyos nagliligtas pa rin po dyan. And tayo po, mga kapatid, meron po tayong participation dyan. Tayo pong mga naging Kristiyano na, may participation po tayo. Meron din po tayong mission. At sana po yung mission natin ay katulad po ng mission ng ating Panginoong Hesus na patuloy na umabot ng mga tao para kanyang pagharian. Tuloy po tayo. So, hinahatulan na ngayon ang tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Nasagot ko na po yung tanong nyo, paano yung mga nagmatapat nung unang panahon bago ang Panginoong Hesus? Sila po ay nailigtas. At yung mga at present age, mga kapatid, nandito na tayo. Hinahatulan na ngayon ang tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Pwede po ba nating basahin yung yung naka-highlight lang po? Verse 30, sa mga nagdaang panahon ay hindi pinansin ng Diyos ang hindi pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniuutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisitalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. So, sa mga nagdaang panahon, hindi po pinansin ng Diyos o hindi hinatulan ng Diyos yung tao. Hindi pa po kasi nagliligtas pa po ang Diyos. Nais po niya na ang tao ay magsisi, talikuran ng kanyang kasalanan at magbalik loob sa Kanya. So, mula pa po nang mabuhay na muli ang Panginoong Hesus, wala na po silang ginawa kundi yung kanyang mga apostol ay mangaral. Kaya ngayon maiintindihan po natin bakit po yung mga apostol, ganun na lamang po yung kanilang, very driven sila na ipangaral yung mabuting balita. Kahit po maging ang kapalit nito ay yung buhay nila, mapahamak sila, kasi kilala nila yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran, ito yung nais ng Panginoong Hesus, at yun yung ginagawa nila. So nakikita po natin, yung tunay po na nagmamahal sa Panginoong Hesus ay sumusunod po sa kanyang mga atas. So, sige po ate, pakibasa po muli. Sapagkat itinakdanan niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Ayan. Lagi po tayong may opportunity. Makikita po natin dyan. Tayo po, may opportunity po tayo para pagdesisyonan. Kung ayaw ba natin doon sa hatol ng Diyos, mananatili ba tayong tapat sa Kanya, susundin ba natin siya? Sapagkat, ano po yung inuutos? Sa timeline po ng Diyos, nakatakda na po yung Kanyang paghuhukom. May timeline po ang Diyos. Kaya tayo, kung may timeline din po tayo, i-align po natin yung timeline natin doon sa timeline ng Diyos. Hindi man po natin alam, pero sa bawat pagdedesisyon natin, pahalagahan po natin na may timeline ng Diyos. Darating yung paghuhukom. Inuutos niya kasi nakatakda na yung kanyang paghuhukom. So ano pong ginawa ng Panginoong Hesus? Ito po, alam na po natin to. Hinighlight ko po yung kaisa-isang anak sapagkat marami pong anak ang Diyos. Pero ginamit po yung kaisa-isang anak na monogenes, na ang ibig sabihin ay, sa Greek ay one of a kind, tangi, walang katulad. So, wala pong ibang paraan, wala pong ibang tinatanggap ang Diyos na kaparaanan, mga kapatid, kundi ito lamang po para makabalik sa Kanya. Ang Panginoong Hesus ay anak na tangi ng Diyos, wala po siyang katulad, siya po yung panganay sa lahat ng anak. Tayo po mga anak ng Diyos. In fact, lahat po ng nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang wahis ay tinatawag niyang mga anak. Ngunit, marami pong nagkakamali Nung una po, dumating po ang ating Panginoong Hesus as a Savior. Sa Kanyang muling pagbabalik, hindi na po siya as a Savior. Siya po ay magiging judge na, mga kapatid. Hahatol na ang ating Panginoong Hesus. So ito po yung namimiss po ng marami, na sabi nila, pag dumating ang Panginoong Hesus, magliligtas pa siya. Pero hindi na po. Ngayon po, yung panahon at araw ng kaligtasan, pag narinig po natin yung salita ng Diyos, sampalatayanan po natin, tanggapin po natin siya, magsisi po tayo sa ating mga kasalanan, magbalik loob tayo sa Kanya, tanggapin natin ang ating Panginoong Hesus bilang ating Diyos at Panginoon, at tayo po ay sumampalataya. Sabi po niya dyan, hindi pa po hinahatulang mapurusahan ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa nag-iisang
anak ng Diyos. Ano pa po yung sinabi ng isang apostol? Sabi po ng Panginoong Hesus to sa kanyang mga alagad, habang kayo'y humahayo, ibig pong sabihin, mga mananampalataya, mga apostol, sa buong mundo ay ipangaral ninyo ang lahat ng tao, sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismohan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Very simple lang po yung equation, mga kapatid. Ang sino mang sumampalataya, maliligtas. Ang ayaw sumampalataya, parurusahan. So, dahil ito po ay karapat-dapat, ano pong gagawin sa mga taong ayaw sumampalataya? Parurusahan sila. Dahil ito po yung karapat-dapat sa kanila na marapat po nilang marinig, matapos po nilang marinig, matapos po nilang maranasan yung pagtsatsaga sa kanila ng Diyos, pero ayaw pa rin nilang pakinggan. Hahatulan po sila. Kaya sabi po ng Panginoon, mismong yung mga pagre-reason out nyo, mismong yung mga pagmimiloso po ninyo ang hahatol sa inyo. No, yan po yung sabi ng Panginoong Hesus. Tandaan natin mga kapatid, wala pong kaligtasan na hiwalay sa Panginoong Hesus. Kaya kung nag-aalinlangan pa po kayo, wag na po kayong mag-alinlangan. Ayan po, ayan pa rin po yan mga kapatid, inuulit-ulit lang po natin. Yung pangatlo, ang sangkatauhan po ay hahatulan pa rin dahil sa Panginoong Hesukristo. May dalawa na lamang po tayong mga talata. So, sabi po dyan, ang lahat po ng tao, mula kay Adan hanggang sa kahuli-hulihang taong isisilang ay nagkasala at ang lahat po ay nangangailangan ng katubusan at kaligtasan. Tanging Diyos lamang po ang makapagbibigay. At ito po ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo lamang. Ito ang tinatanaw ng mga ninuno natin, mga kapatid. At ito naman po yung binabalik tanaw natin, mga kapatid. Kaya alam niyo po, mas malaki po yung pagbabayaran po natin ngayon eh. Kasi po, sila po, nung unang panahon, tinatanaw pa lang nila. Tayo ngayon, binabalik tanaw na lang natin. Kasi may evidence na. Kasi nangyari na. Ngayon, kung hindi pa rin natin paniwalaan yung ipine-present sa ating mga evidences, wala na po. No? Binabalik tanaw po natin upang tayo ay manampalataya at maligtas. Nagbabalik tanaw tayo kasi nangyari na, mga kapatid. So ito po yung buong aral na walang ibang daan, walang ibang pangalan, walang ibang paraan upang maligtas, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Hesus lamang. Ito rin po ang aral na inaatas sa atin upang ipangaral sa lahat ng tao. Tayo po mga Kristiyano, meron po tayong kaatasan. And that is to share the gospel. Kung hindi pa rin po tatanggapin ng tao ang hatol ng kamatayan at kaparusahan sa kanyang mga kasalanan, ay igagawad po ng Diyos sa dakong wakas yung kanyang hatol. Ang mga nananampalataya ay ibabalik at makakasama ng Diyos dun sa walang hanggan. Sila naman po, yung mga ayon naman po, hahatulan sila. No? Gagantimpalaan po yung mga mananampalataya. At yung mga lingkod po ng Diyos, ng Panginoong Hesus, dito po sa kasalukuyang buhay ay ibibigay pa rin po yung hatol. So, dalawang talata na lamang, mga kapatid, bilang dun po sa ating sasagot sa tanong natin. So, sa pangwalang hanggan, so meron pong dalawang paghatol. Hahatulan po yung mga suwail, yung mga nag-reject, at ito po yun, mga kapatid. So, pwede po bang pakibasa? Pahayag, chapter 20, verses 11 to 12. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ang mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawan ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawan ng apoy ay ang pangalawang kamatayan.
Itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So ano po yung qualifier mga kapatid? Yung qualifier po, pag hindi po nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ibig pong sabihin, yung hindi po naligtas o hindi pa po, yung mga hindi po maliligtas sa paparating na panahon ay hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ano pong gagawin sa kanila ng Diyos? Hahatulan sila ng Diyos. At ang magiging hatol sa kanila, ayon po sa ginawa ng bawat isa. So pag di ka po naligtas, haharap ka sa Diyos, hahatulan yung buhay mo at kung ano yung mga ginawa mo. At yung ano yung magiging destination? Yung lawang apoy. So yan po yung naghihintay na hatol dun sa mga hindi maliligtas, dun sa mga nag-reject sa ating Diyos. No? Pangalawa po, meron din naman pong paghatol dun sa mga naligtas, dun sa mga mananampalataya. Verse 12, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom sapagkat mahahayag sa pamamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ayan. So ano po sino po yung mga tinutukoy dito? Yung mga Kristiyano na po, yung mga mananampalataya. Dahil sila po ay itinuturing na gusali ng Diyos. At meron na pong pundasyon. Yun po ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. No? Kaya nga po dahil po ang mga Kristiyano ay nakatayo na sa Panginoong Hesukristo, kinakailangan po pag-ingatan daw po kung paano tayo nagtatayo. No? So sabi po dyan, yung mga ginagawa daw po ng mga Kristiyano ay maituturing na ginto, pilak at mahalagang bato. At meron din namang ginagawa yung mga Kristiyano na maituturing na kahoy, dayami o damo. So nare-realize po ba natin mga kapatid na sa bawat actions natin, sa bawat pagdedesisyon natin, ano man yung ginagawa mo, kapatid, nagtatayo ka. So, tingnan po natin yung pagkakaiba nila. So, sabi po dyan, meron pong dalawang tagapagtayo, wise and foolish builder. So, parehas po sila mananampalataya. Ang foundation po ay ang Panginoong Hesukristo. Ano po yung pamamaraan ng pagtatayo ng wise builder? No? He built it with care. Samantalang, carelessly naman pong nagtatayo yung isang Kristiyanong hindi nagpapahalaga doon sa kaligtasan. Yung nagpapabanjing-banjing lang, di ba? Yung, pwede na to. Yung wise builder po, ano po yung ginagamit niya? He uses gold, silver, precious stone. Yung hindi naman po, anong ginagamit niya? Wood, hay, and straw. Ibig pong sabihin, doon sa mga ginagawa natin, yung mga energy natin, yung mga substances natin, yung buhay natin, yung talino natin, saan po natin yung ginagawa? Sinasayang po ba natin yan? Or ipinaglilingkod natin sa Diyos? Pagdating po ng araw, susukatin po tayo, ititest po tayo. At ang magiging test po niyan, parehas lang, apoy. Yung magso-survive, kita po natin, may reward. Yung hindi po magso-survive, abo. At luging-lugi siya, mga kapatid. Bakit po luging-lugi? So, bakit po luging-lugi, no? Sabi po dun sa verse 15, sabi niya dyan, ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala. Basahin po natin sa 14. Kung ang tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo nun. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan ng gantimpala, gayon man, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. Ate Nanit, may gayon man naman pala, pwede naman pala maliligtas pa rin naman po pala ako. Mga kapatid, madali lang po natin sabihin yan kasi hindi pa po natin nakikita kung ano po yung prepare sa atin ng Lord. May pangako po siya, sabi niya, ipaghahanda ko kayo. Now, gusto nating malaman, gusto nating makita kung ano yung ipinaghahanda sa atin ng Lord. Ngayon, hindi pa natin nakikita, sasabihin natin, okay na ako sa pasang-awa, Ate Nanit, sabi naman dyan, maliligtas pa rin naman daw ako eh. Mga kapatid,
Wag po nating hangarin na maging okay na lang or maging pasang-awa. Natatandaan ko nung nag-aaral pa po ako, basta math, anything na math, okay na po ako sa 2.75, okay na po ako sa 2.5, accountancy, okay na po ako kasi ang hirap-hirap po ng math. Pero na-realize ko nung nag-aaral po ako, sana pala ang kinuha ko, wala naman pong sa akin lang po to, sana pala ang kinuha ko yung course na merong certification, yung course na mag-e-exam ka, tapos magkakaroon ka ng tsapa, CPA, magkakaroon ka ng engineer, doktora. Nung panahon po na yon, sa akin lang po yun, no? Nung pinag-aralan ko po to, ayaw po ng Lord, mga kapatid, na nagsisettle lang tayo, na okay na tayo, na pumasa lang tayo. Let us raise our bar, mga kapatid. Let us aspire na dun sa reward na gusto sa atin ng ating Panginoon. Kasi, ayan po, may reward. So, kung ang Lord po, mataas po yung standard niya. At kung tayo po, bilang mga Kristiyano, wag po tayong, kung siya po yung ating pinapanginoon at alam natin na siya yun, wag tayong magsettle lang, mga kapatid. Wag tayong makontento na pasang-awa lang tayo kasi hindi natin alam yung sinasabi na okay na yan kasi maliligtas naman pala. Hindi po, mga kapatid. Alam niyo po kung nakakarinig kayo ng kanta na nanghihinayang, sayang, ganyan, hindi na po ako kakanta. No, sayang. Yung sino na po rito nung hinayang, sayang, sana niligawan ko. Baka sinagot ako. Sayang, sana sinunod ko. Sayang, sana naging maingat ako. Hindi sana ako ganito ngayon. Di ba, mga kapatid, sayang kung yan nararamdaman mo ngayon, pagdating po doon, kung nakontento ka lang doon sa ngunit, hindi po natin alam yung sinasabi natin, mga kapatid. So let us aspire. So ano po yung natutunan natin, mga kapatid? Hinatulan na, hinahatulan, hahatulan pa. Sinagot po natin yung mga tanong, mga kapatid, ano-ano yung mga naging hatol sa atin ng Diyos na nilikha. Tayo'y nilikha niya, sumuway sa Kanya. Natutunan po natin na ang sangkatauhan po ay hinatulan ng kamatayan dahil sa pagkakasala, ngunit ang Diyos ginawa po ang lahat upang iligtas ang taong iyon na hinatulan ng kamatayan upang maibalik sa Kanya. Hinahatulan po sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Kung sumasampalataya ka sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya, maliligtas ka. Kung ayaw mo sa Kanya, nire-reject mo siya, tinatanggihan mo siya, ikaw ay mapapahamak at hahatulan ka, mga kapatid. At panghuli, hahatulan pa din sa pamamagitan ng Panginoong Hesus pagdating ng wakas. Hahatulan yung mga napahamak at hahatulan din po yung maliligtas, hahatulan po silang dalawa. So ano po yung ating lago, mga kapatid? Hindi po mahalaga sa pag-uumpisa po ng ating, mag-a-approach po tayo kung paano po tayo sisimulan yung conversation sa isang tao, lalo na kung tayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Hindi po mahalaga yung topic. Kasi hindi naman po yung gusto natin na topic ang mauna. No? Ang gusto po ng Diyos, kung ano yung dapat nating ibahagi. No? So malinaw po yung salaysay at panawagan ng Diyos sa lahat po ng tao. Tinatawagan po ang lahat na magbalik loob habang may panahon pa, mga kapatid, habang tayo'y may hininga at buhay pa. Hindi po mahalaga kung gaano kahaba yung buhay, ang mahalaga po habang ipinapahiram yung buhay sa atin ng Diyos, ay pagpasyahan na po natin na sumampalataya. Kasi nakatakda na po yung magiging wakas ng lahat ng bagay. Wala pong ibang daan o paraan upang makabalik sa Diyos, maliban sa tayo po ay magbalik loob sa Kanya at sumunod po sa mga inuutos ng Panginoong Hesus. Kaya sa mga kapatid po natin na bisita natin ngayon, sa mga kapatid po natin na nasa Zoom, kung hindi pa po natin na isusuko yung ating mga buhay, yung ating mga sarili sa Panginoon, ay pagpasyahan po natin. No? Lubos po tayong manampalataya, gawin po nating Panginoon ng ating Panginoong Hesus, isuko po natin ang ating mga sarili sa Kanya, yung buhay natin sa Kanya, at tanggapin po natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. At ito po ay hinding-hindi po natin pagsisisihan. No? Kung nagawa na po natin ito, mamuhay ng matapat sa Kanya, ipangaral at ipatotoo sa lahat ang mabuting balita ng kaligtasan,
sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Huwag po nating sayangin ang buhay sa kung ano-ano po yung ating mga ginagawa, kung saan po tayo ini-invest yung ating mga talino. Kasi po kahit ano pa po yung pinagkalagyan sa atin ng Diyos, ano man po tayo man po ay senior na, kabataan pa, no? Ang nais ng Diyos, pag nakilala natin siya, paglingkuran po natin siya. Magmatapat po tayo at magmasipag, sa gayon, wala po tayong ipagsisisi pagdating po ng walang hanggan. So, purihin po ang Diyos. Magandang tanghali po.